I don't care. Besides, we also have children. Ha? Bakit mo sinasabi yan? Mamaya malaman ng daddy mo. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ay ikalabing-4 na kabanata. Nagulat si Jenny sa sinabing iyon ni Hugo at napatitig pa sa lalaki. Palapit ng palapit ang mga mukha nilang dalawa na tila ba ready na para sa halikan ng isa't isa. Ngunit sadyang panira ang tadhana dahil dumating si Trevor. Wow! Hindi naman ako na-inform na may nangyayari palang kakaiba dito. Eh di sana mamaya na ako bumaba. Wika ni Trevor na tila ba nanunudyo sa kanila. Maloko pa itong ngumiti at tiningnan si Jenny. Kilala niya ang dalaga at alam niya ang dating katauhan ni Jenny bilang isang manlalako bago pa man naging katulong sa mansyon nila Hugo. Lumayo naman si Jenny at itinulak si Hugo. Ngunit hinapit lang nito si Jenny at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa bewang ng dalaga na tila ba ayaw nitong pakawalan ng dalaga. At mas lalong ikinatuwa ni Trevor dahil magandang balita na naman ang kanyang nasagap. Masamang tinignan ni Jenny si Hugo at tila ba nagtataka sa ikinikilos ng lalaki. Ngumiti lamang si Hugo kay Jenny na tila ba may kalokohan na naisip sa kanyang utak at anumang oras ay gagawin iyon ng binata. Best friend ni Hugo si Trevor, ngunit hindi ito loyal sa kanya dahil alam ni Hugo na si Trevor ang espiya ng kanyang ama. Kaya alam niyang makakarating sa kanyang daddy na nasa Amerika ang mga gagawin niya. Nataliwas sa kagustuhan nito. At alam niya na ginagawa yun ni Trevor para sa pera. Ngunit taliwas sa kanyang kaalaman, napakana lamang ito ng kanyang tusong ama. Yeah, and we almost had a kiss pero umepal ka bigla. So what do you want and what do you need? Ano ba ginagawa mo dito sa mansyon ko? You're not welcome here until I have permission. Sigunda ni Hugo sa sinabi ni Trevor. At agad na humalakak naman si Trevor at nanudyong tumingin kay Hugo. Napailing pa ang lalaki at matalim na tumingin kay Hugo. Your dad will kill you if he knew this. Pati si Jenny mapapahamak dahil sa'yo kapag nalaman niya to. We both know your dad. Watch your mouth and your steps. Wika ni Trevor at tumingin kay Jenny na para bang kinikilates ang dalaga. Alam ni Trevor na matagal na siyang kilala ni Jenny, ngunit hindi nito lubusang kilala ang dalaga at alam niyang gagamitin ni Hugo si Jenny laban sa kanya. I don't care. And also, we have babies. Biglang wika ni Hugo at nanlaki ang mga mata ni Jenny sa sinabing iyon ni Hugo. Bakit mo sinasabi yan? Mamaya malaman ng daddy mo. Takang tanong ni Jenny at na-misunderstand ni Trevor ang tanong na iyon ni Jenny. At inakala ni Trevor na totoo ang sinabi ni Hugo. Ngunit iniinis lamang siya ng binata. At nabuo na sa isipan ni Hugo ang isang plano para matapos na ang lahat ng problema at maharap na niya ang lahat ng sasabihin ni Jenny sa kanya. Umalis doon si Trevor at masamang tumingin sa kanya si Jenny. Inis ito dahil inakala niya na totoo ang lahat ng yon at feeling niya ay naungusan na naman siya ni Hugo sa oras na yon. At pagkaalis sa mansyon ni Hugo ay agad itong nagsumbong sa daddy ni Hugo. What's up? Tanong ng daddy ni Hugo na si Alexander mula sa kabilang linya. Your son flirt with this maid at sinabi niya na may anak na sila. How about Annika and their wedding? Pagsusumbong ni Trevor kay Alexander. Ngunit lingid sa kaalaman ni Trevor ay ginagamit lamang siya ng ama ni Hugo upang sirain ang pamilya ni Trevor at palabasin sa dating asawa ang pagtataksil ni Trevor sa sariling pamilya. Matagal na panahon na nakalipas, ang ama at ina ni Hugo ay naghiwalay dahil sa pagkakaroon ni Bea ng ikalawang pamilya at ito ay sila Trevor. At dahil hindi makapaniwala si Alexander na ipinagpalit sila ng kanyang asawa para sa daddy ni Trevor, ay ginamit niya ang anak ng kaaway upang sirain ang pamilya. At dahil may inggit si Trevor kay Hugo,
Dahil kahit na silang pinili ni Bea ay mas mahal ni Bea ang tunay nitong anak na labis na ikinagagalit ni Trevor kaya kinaibigan niya si Hugo at naging malapit sa ama nito para gawin ang plano na kunin ang lahat ng meron si Hugo. Ngunit hindi niya alam na ginagamit lamang siya ng tusong lalaki para sa paghihigante. Hindi niya alam na ginagamit lang siya ni Alexander upang buwagin ang pamilya nila na unti-unti nang nasisira dahil sa pagtataksil at kasakiman. Itinapon ni Trevor ang magandang pagsasama nila ni Hugo para lamang mapalapit sa ama nito. Dahil si Hugo ay mahal na mahal ang ama nito samantalang siya ay hindi man lang nabigyan ng atensyon ng sariling ama na labis na ikinainggit ni Trevor at idagdag pa na nakukuha ni Hugo ang lahat ng naisin nito na hindi naman niya nakukuha. Just don't think about it and focus on what I've said. Ako nang bahala kay Hugo and to that woman. Focus on your mission and watch over your dad. Wika ni Alexander mula sa kabilang linya at nagpantig ang mga panga dahil sa galit. Okay, wika ni Trevor at namatay na ang tawag. Maging ang sariling ama ay ikinanununan ni Trevor. Talaga namang kapag inggit at galit ang nangingibabaw ay lalamunin ka talaga ng puot at mahirap nang maibalik ang dati mong buhay. Ngumiti si Trevor na parang nanalo at umalis na sa lugar na yon. Sa kanyang isipan ay naisahan niya si Hugo sa pagkakataong iyon. Samantalang si Hugo at Jenny ay naiwan sa basement na tahimik at walang kibo. Ano bang problema mo? Mataray na tanong ni Jenny kay Hugo at seryoso naman siyang tiningnan ng lalaki. Look, I didn't mean to do that. Hindi mo kilala si Trevor. Wika ni Hugo at pilit pinapakalma si Jenny. Didn't mean it pero ginawa mo. Paano kung magsumbong talaga siya? Anong gagawin natin? Paano kung malaman ng daddy mo? Diyos ko, Hugo. Tahimik na ang buhay ko. Pero heto ka't ginugulo mo. Wika ni Jenny at napakamot pa sa batok nito na tila ba problemado. He will tell it to Dad. I know him. Let me explain everything about me and Trevor and how our friendship ended like an enemy. Naguguluhan na tumingin si Jenny kay Hugo. Huh? Eh akala ko ba best friend kayo? Nakakunot noong tanong ni Jenny kay Hugo. Akala ko din. But one day I woke up from the nightmare. Panimula ni Hugo at seryosong tumitig sa mga mata ni Jenny. Nightmare? Teka, anong kinalaman ni Trevor sa buhay mo? At bakit parang spy siya ng daddy mo? Akala ko ba mabait siya? Takang tanong ni Jenny at naguguluhang tumingin kay Hugo. We're like best of best friends. But one time nahuli ko siyang kausap si daddy, telling those fun that we made. Siniraan niya ako kay daddy. And dad almost kicked me out of the house. At wala akong nakitang pagsisisi sa mga mata niya. So that time, I chose to leave and go to America. Then I met Ira. And we almost had a wedding. But in just one night, it all changed. Wika ni Hugo at doon na naalala ni Jenny ang nakasulat sa diary. At nalaman ni Ira na may nangyari sa inyo nung girl at nagpakamatay siya. Wika ni Jenny at para bang nagkaroon ng takot dahil sa katotohanan na siya ang babaeng nakasiping ni Hugo nung gabi ngayon. Dahilan kung bakit nawala ang babaeng pinakamamahal ni Hugo. Yeah, that's right. Pero when I realized that I did a mistake with that girl, hinanap ko siya. Kahit hindi ko tanda ang mukha niya. Kaso I lost hope. Kaya hindi ko na siya hinanap and moved on. Wika ni Hugo at tila ba na guilty si Jenny. Hindi ka po ba nagalit sa girl kasi siya ang dahilan kung bakit nawala sa yung babaeng pinakamamahal mo? Alinlangan na tanong ni Jenny kay Hugo na para bang gustong malaman ang maaaring sagot ni Hugo. Eh hindi. Bakit naman ako magagalit? She's innocent at wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Wika ni Hugo.
Natahimik naman si Jenny sa sinabing iyon ni Hugo. Naisip niya na siguro panahon na para sabihin ang katotohanan kay Hugo. Ngunit pumasok sa isipan niya ang isang tanong. So, bakit mo po sinasabi lahat ng to sa akin? Tanong ni Jenny kay Hugo at natahimik naman si Hugo. Tumayo ito at malalim na napaisip. My dad want me to marry a woman that I didn't love. Ayokong ikasal at matali sa taong hindi ko naman mahal. Ayoko manira pa ng buhay at madamay pang ibang tao. I hate being used for money. Ayoko. Wika ni Hugo at naguguluhan naman si Jenny. Bakit hindi mo nalang sabihin sa daddy mo katotohanan? Wika ni Jenny at nagtatanong sa kanyang isipan. Bakit ba parang hirap na hirap si Hugo na suwayin ang kanyang ama? Hindi ganun kadali yan. Nag-aalinlangan na wika ni Hugo at baka sa boses nito na malaking hidwaan nila ng ama nito. Ha? Paano hindi? Gulong-gulo na si Jenny dahil pasikot-sikot si Hugo na pagsagot sa kanyang mga tanong. I need your help. Wika ni Hugo at hinawakan ang kamay ni Jenny. Paano ka matutulungan kung hindi mo nga sa akin sinasabi? Iiwan mo na naman ako na clueless. Haharap sa laban ng walang kasiguraduhan kung mananalo ba o hindi. Ano? Sabihin mo sa akin. Wika ni Jenny at doon na naglakas ng loob na magsabi si Hugo. I need you to act as my long-lost girlfriend at ina ng triplets to make things right. And I will assure you na hindi ka madadamay kung sakaling malaman ni Daddy ang katotohanan. Can you help me? Mahabang litanya ni Hugo kay Jenny at kunot noong napatingin si Jenny sa binata. Doon na kinabahan si Jenny at naisip kung paano na lamang kapag pina-DNA test ang mga bata. Paano kapag nalaman ng daddy mo? Paano kung ipa-DNA test niya mga bata? Alam ko hindi basta-basta maluloko ang mga mayayaman. Wika ni Jenny at labis-labis ang tibok ng kanyang puso. Ako na bahala. I can do everything. Just make sure na maging maayos ang lahat. Hindi ko hahayaan na mapapahama ka dahil sa akin. Just let me enter in your life. Trust me and give me permission to do this. Mahabang litanya ni Hugo at hinawakan pang kamay ni Jenny na tila ba sinisigurado nito na hindi magkakaroon ng problema si Jenny. Oh, let me think first. Tila ba diretso ang English na wika ni Jenny? Wow, marunong ka palang mag-English. Tense ka na ba? Natatawang tanong ni Hugo kay Jenny at napangiti naman ito. Sa totoo lamang ay kinakabahan si Jenny, ngunit naisip niya na panahon na siguro para itama ang lahat. Panahon na siguro para makasama ng mga bata ang kanilang tunay na ama, kahit na pagpapanggap lamang iyon. Na kahit maaaring malaman ni Hugo ang totoo, ay handa na siyang harapin iyon, dahil alam niya na bukas ang puso ni Hugo. Sige, payag na ako. Wika ni Jenny at nanlaki ang mga mata ni Hugo. Really? Pumapayag ka na? Tanong ni Hugo at baka sa mga mata nito na hindi makapaniwala. Tanga ko na kapag hindi pa ako pumayag, ang bait mo sa akin at sa mga bata. Kaya panahon na para suklian ko ang kabaitan mo yun. Hindi ko din siguro kakayanin na makita ka miserable. Wika ni Jenny at masayang umiti kay Hugo. Nagyakapan ang dalawa at bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Hugo. Yes, Dad? Napangiti si Hugo dahil tama ang kanyang hinala. Nakarating na sa kanyang daddy ang pangyayari. Yes, Dad. We have children. She's my long-lost girlfriend. Wika ni Hugo. I want to meet that woman. Galit na wika ng daddy ni Hugo at napatingin kay Jenny. Doon ang hudyat na kailangan na nila ni Jenny na maghanda sa pagbalik ni Alexander sa buhay ni Hugo. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang mangyayari kay Jenny ngayong ipapakilala siya nito bilang long-lost girlfriend ni Hugo?
Paano kaya pag matuloy ang DNA test? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.